Ang mga parasite na nananalanta ay hindi na makakatakas ngayon. Mahirap para sa akin na gawin ito ng mag-isa, mukhang kailangan ko nang kumuha ng alagad sa lalong madaling panahon. Ito na kaya ang oras ng pagdating ng mga bata, sinabi sa akin ng Chongrim Master na suriin ko ang nakababatang anak ng angkan ng Bek. Ngunit, siya ba ay talagang may sapat na talento upang maging isang alagad ng Honor Flower, sabi ng Library Master na si Yu Jungshin. Bigla namang may narinig na tunog ang Library Master. Ang pinto ng silid-aklatan, ang mga bata na kaya ang dumating o kaya naman ay ang Chongrim Master, sabi muli ni Yu Jungshin. Nakarinig muli ng tinig si Yu Jungshin, at ang tinig na ito ay ang boses ni Surin. Kaya naman, ito ay agad na tumakbo patungo sa pinto ng silid-aklatan. Ama! Sigaw na sabi ni Surin, pagpasok kasi ni Yigang at Surin sa loob ng silid-aklatan, mayroong mga lubid na lumitaw. Ito ang tinatawag na Blood Grand Duke, ito ay ginagamit nila upang harangan ang mga manloloob na magtatangkang pumasok sa silid-aklatan. Huwag kayong gagalaw at siguraduhin ninyong huwag didikit ang inyong katawan sa mga lubid, sabi ni Yu Jungshin kina Surin at Yigang. Agad na nagtungo si Yu Jungshin sa kinaroroonan ng regulador na kumokontrol sa lubid upang maitaas ito. Ang mga lubid na iyon ay isang formation array na magiging harang sa mga manloloob. Kapag ang iyong katawan ay dumikit sa mga lubid, ang lambat na nasa kisame ay babagsak sa iyo. Ang mga taong hindi nakakaalam ng life gate ay hindi makakatakas dito, paliwanag ng matandang lalaki. Ang mga lubid na nakadiagonal sa aking kanan ay mukhang kakaiba, sabi ni Yigang. May nalalaman ka ba tungkol sa life gate? Tanong ng matandang lalaki kay Yigang. Matapos tumaas ang mga lubid, si Surin ay lumapit sa kanyang ama at niyakap niya ito. Surin, mag-iingat ka, sabi ni Yu Jungshin kay Surin. Ikinagagalak ko pong makilala ka, ako si Yigang ng angkan ng Bek, sabi ni Yigang kay Yu Jungshin bilang pagbati. Narinig ko na sa Chongrim Master ang tungkol sa iyo, ikinagagalak din kitang makilala, ako si Yu Jungshin, ang Library Master ng Chongrim, gayunpaman, paano mo nagawang buksan ang pinto ng silid-aklatan? Tanong ni Yu Jungshin kay Yigang, hindi po ba ikaw ang nagbukas noon para sa amin ni Surin? Tanong ni Yigang, hindi ko ginawa iyon, halika at tingnan natin. Sagot ni Yu Jungshin at ito ay lumapit sa pinto ng silid-aklatan. Ang salamangka ay nasira, sabi muli ni Yu Jungshin matapos nitong lapitan ang pinto. Ito ay isang salamangka kung saan, ang gintong enerhiya ay pumapasok sa mga kamay ng target at pinag-aaralan ang kanilang pagkakakilanlan. Ngunit, ang enerhiyang ito ay dumaloy pabalik sa katawan. Kaya naman, nasira ang salamangkang ito, ikaw ba ang gumawa nito Surin? Tanong ni Yu Jungshin kay Surin. Hindi po, pagkatapos hawakan ni Yigang ang pinto, ito ay kusang nabuksan, sagot ni Surin. Nakapag-aral ka na ba ng salamangka dati? Tanong naman ni Yu Jungshin kay Yigang. Hindi pa, sagot ni Yigang, naisip naman ni Yu Jungshin na tama ang sinabi ng Chongrim Master sa kanya, na mayroong potensyal si Yigang na maging isang alagad ng Honor Flower. Kung ganoon, posibleng ang naging dahilan ng pagbalik ng formation array ay ang iyong suot na kwintas ng mata ng Pixia, sabi ni Yu Jungshin. Tama po kayo, dinalisay ni Lady Jean ang kwintas na ito para sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko malalaman na ito ay delikado, sagot ni Yigang. Sandali. Ibig mo bang sabihin, isinuot mo ang kwintas nang hindi pa ito nadadalisay? Kahanga-hanga dahil hindi ka nabaliw at walang anumang nangyaring masama sa iyo, sabi muli ni Yu Jungshin kay Yigang. Hay nako, iyan na nga ba ang sinasabi ko, sabi ni Yigang sa matandang lalaki. Tama ka, sagot ng matandang lalaki, mayroon kang dalawang kayamanan. Hindi ka talaga isang tipikal na bata. Sabi muli ni Yu Jungshin kay Yigang. Ano pong ibig mong sabihin na dalawang kayamanan, mayroon pa akong isa? Ano naman iyon?
Tanong ni Yigang, ang iyong espada. Akala ko ay alam mong hindi iyan isang ordinaryong espada, sagot ni Yu Jungshin. Dahil may espiritong tulad ko ang espadang iyan, syempre, ito ay isang kayamanang may pinakamataas na kalidad, pagmamalaking sabi naman ng matandang lalaki kay Yigang. Ang saklaw na kung ano ang itinuturing na isang kayamanan ay mas malawak kaysa sa naisip ko, sabi muli ni Yigang. Narito na tayo, ito ang sentro ng Great Library, dito sa Changrim, sabi ni Yu Jungshin. Napakaganda ng sikat ng araw dito, kahit na ito ay isang malalim na kuweba, sabi muli ni Yigang. Ang kisame nito ay natatakpan ng isang quartz plate na nagmula pa sa kanluran, sabi muli ni Yu Jungshin, napakaganda talaga. Sabi muli ni Yigang, napagpasyahan mo na ba kung aling landas ang iyong tatahakin kung sakaling ikaw ay mananatili dito sa Changrim, alin kaya ang pipiliin mo, ang magkaroon ka ng blue flower embroidered, o kaya ay ang red flower embroidered, o kaya naman, ang purple flower embroidered na katulad ko, tanong ni Yu Jungshin kay Yigang. Nagulat naman si Surin sa sinabi ng kanyang ama kay Yigang. Ang tinutukoy ba ninyong purple flower ay ang alagad ng honor flower? Tanong ni Yigang. Oo, tama ka. Pero, hindi ka magiging alagad ng honor flower kaagad. Upang masubukan ang iyong kakayahan, kinakailangan mong pagdaanan ang 5 baitang ng pagsusulit. Nakahanda ka na ba? Sabi muli ni Yu Jungshin kay Yigang. Nako, hindi po, nais ko lamang mag-focus sa espada. Ako ay magiging isang alagad ng martial flower dahil ang nais ko ay ang kulay asul, sagot ni Yigang. Hahaha, tama, iyan ang apo ng pinakadakilang swordsman sa buong mundo, sabi naman ng matandang lalaki. Hindi maaari, ang pagiging alagad ng honor flower ay pangarap ng lahat ng alagad ng Changrim. Isang napakaliit na bilang ng mga taong may talino sa martial arts, sorcery, at akademya ang maaaring maging isa sa mga ito, sabi ni Surin. Ang alagad ng honor flower ay hindi kaakibat sa anumang bagay, kaya naman, maaari silang kumilos ng malaya at nag-iisa. Maaari mong pamahalaan ang mga kayamanan ng mag-isa. Maaari ding makipagpalitan sa mga bata mula sa iba't ibang malalaking pamilya. At higit sa lahat, mayroon ding malaking pondo na nakalaan para sa mga alagad ng honor flower. Sa unang banda, tanging ang mga nagpapakita lamang ng magagandang resulta sa martial arts at salamangka ang maaaring kumuha ng pagsusulit na ito, paliwanag ni Yu Jungshin. Kung ganoon, ito ay karaniwang isang pinagpalang lugar lamang na tanging ang may pinakamahusay na talento lamang ang maaaring makapasok. Pero, hindi iyan ang dahilan kung bakit ako ay nagtungo dito sa Changrim. Pumunta ako dito para ayusin ang aking katawan para mabuhay pa ako ng mas mahaba. Kaya naman, sa aking palagay, ang lahat ng iyon ay hindi nararapat para sa akin, sagot naman ni Yigang. Ano naman kaya kung ikaw ay maging isang librarian dito sa Great Library? Kung ikaw ay magiging isang librarian, hahayaan kitang malayang basahin ang aking mga lihim na aklat ng martial arts. Maaari kang matuto ng martial arts, hindi katulad ng mga normal na alagad na kinakailangan pa nilang makatanggap ng pahintulot upang matutunan ito, at saka isa pa, kung iyong nanaisin, maaari mo ding matutunan ang Blue Flower Palace Master's Signature Technique at ang Red Mountain Glory Sword. Ang Red Mountain Glory Sword ay ang kinatawan ng Changrim Sword Technique, paliwanag ni Yu Jungshin. Sa iyong kaliwang kamay, mayroon kang Heaven and Earth Blade, at sa iyong kanang kamay naman, mayroon ka namang Divine Immortal Arts. At higit sa lahat, nasa likuran mo lamang ako, ano pa bang nanaisin mo, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Tama, sagot ni Yigang, mag-isa po ba ninyong pinamamahalaan ang malaking library na ito, tanong naman ni Yigang kay Yu Jungshin. Mayroong isang alagad ng honor flower sa ikalawang henerasyon, ngunit, mayroon itong mga bagay-bagay na inaayos kaya wala siya dito ngayon, sagot ni Yu Jungshin. Kung ganoon,
Ako ay magiging sobrang abala kapag ako ay naging isang alagad ng honor flower, sabi muli ni Yigang. Tama ka, pero, kapag ikaw ay naging isang alagad ng honor flower, bibigyan kita ng 2 araw na pahinga bawat linggo. At sa bawat araw naman, kailangan mo lamang akong tulungan sa loob ng 4 na oras. Tutulungan din kita sa martial arts at sa iyong sorcery training. Ikukuha din kita ng mga magagandang gamot, pati na din mga salamangkang gamot, sabi muli ni Yu Jongxin kay Yigang. Naisip naman ni Yigang na malaki ang maitutulong sa kanya ng mga ibinigay sa kanyang kondisyon ni Yu Jongxin. Maganda ang iyong mga sinabi, pag-usapan pa natin ang iba pang mga detalye, sagot ni Yigang. Napakatuso talaga ng lalaking ito, umaarte lamang siya upang makuha ang nais niya, sabi naman ng matandang lalaki. Isang salamangkang gamot na nagmula sa panggitnang antas bawat quarter at isang regular na imbitasyon sa mga manggagamot upang tulungan ka sa iyong paggaling. Tatalakayin ko ang lahat ng ito sa Changrim Master, sabi muli ni Yu Jongxin kay Yigang. Magaling, kung ganoon, maaari na ba nating simulan ang pagsusulit ngayon, sagot ni Yigang. Sige, subukan at alamin natin kung may kakayahan ka bang maging alagad ng honor flower. Magsimula na tayo, ang una nating tatalakayin ay ang nilalaman ng ikalawang pagsusulit, sabi muli ni Yu Jongxin. Bakit tayo magsisimula sa ikalawang pagsusulit, hindi po ba natin gagawin ang unang pagsusulit, tanong ni Yigang. Sinusuri ng unang pagsusulit ang resistensya ng iyong pisikal na katawan. Pero, sa tingin ko, hindi ko na talaga kailangan pang makita iyon, dahil maayos naman ang iyong katawan ng dahil sa mata ng Pixia, sagot ni Yu Jongxin, mas makakabuti iyon para sa akin, sabi muli ni Yigang, nagulat naman si Surin sa mga sinabi ng kanyang ama, naisip kasi nito na halos 80% ng alagad ng Changrim ang bumabagsak sa unang pagsusulit, samantalang hindi na pagdadaanan ni Yigang ang pagsusulit na ito. Ang pangalawang pagsusulit ay ang paghahanap ng brush eater na inilagay ko sa isa sa mga aklat na naririto. Ang brush eater ay isang uri ng yokai na kumakain sa mga salita na nakapaloob sa mga aklat. Simula ngayon, mayroon kang 1 araw para matapos ang pangalawang pagsusulit, paliwanag ni Yu Jongxin. Sige po, naiintindihan ko. Sagot ni Yigang, ang paghahanap ng brush eater ay isang bagay na kahit si Yu Jongxin ay nahirapan. Kahit pagaano katalentado ang isang tao, hindi ito magiging madali. Ayon kay Yu Jongxin, magagawa ito ni Yigang kung itutuon nito ang lahat ng kanyang konsentrasyon dito. Nakita ko na, sabi ni Yigang, sobrang nagulat naman si Yu Jongxin dahil hindi naman niya doon inilagay ang brush eater sa aklat na itinuro ni Yigang. Sa aking palagay, narito sa parteng ito nakalagay ang aklat na may brush eater, sabi muli ni Yigang. Sigurado ka ba, hindi ka basta-basta maaaring pumili at manghula lamang ng aklat? Hindi mo man lamang nakikita ang mga aklat na ito. Kaya naman, paano mo nasabing nariyan sa aklat na iyan ang brush eater, sabi muli ni Yu Jongxin kay Yigang. Sigurado po ako, seryosong sabi ni Yigang. Biglang may naramdamang isang malakas na enerhiya si Yu Jongxin sa aklat na itinuro ni Yigang, kaya naman, agad na kinuha niya ito. Matapos kunin ang aklat, binuksan niya ito at nagulat siya sa kanyang nakita. Ang aklat na kanyang kinuha ay mayroong pahina na kulang ang mga letrang nakasulat. Paano ito nangyari? Paanong mayroon ding brush eater ang aklat na ito? Gulat na sabi ni Yu Jongxin. Bukod sa aklat na iyan, mayroon ding mga brush eater sa mga aklat na ito, sabi muli ni Yigang. Anong sinabi mo? Paano mo naman nalaman iyon? Gulat na tanong muli ni Yu Jongxin kay Yigang. Nung una, akala ko, nagpantang lamang ang aking mga tenga. Ngunit, naririnig ko ang tunog ng pagngab-ngab nila sa mga salita, sagot ni Yigang. Napahanga si Yu Jongxin sa mga ginawa ni Yigang dahil kahit siya, hindi niya nagagawang makarinig ng mga tunog na nagmumula sa brush eater.
Ayon pa kay Yu Jungshin, si Yigang ay isang bata na mayroong talento na minsan lamang sa buhay ng isang tao na hindi na muling mangyayari sa Zhongyuan. Ayon pa kay Yu Jungshin, kailangan niyang makuha si Yigang kahit ano pa man ang mangyari.